Luke chapter 5 verse 32. Begin. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Manalangin tayo. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami, Panginoon, sa inyo sa umagang ito. Kinukumit namin ang mensahe na aming mapapakinggan. Dalangin ko, Ama, na the Holy Spirit will work into our hearts and minds, that we will be able to understand Thy Word. And I pray, O God, to all of those who will hear this message in the church, in even outside the church, I pray that they will really understand Your Word. At dinadalangin ko that they will benefit from this. That pagkatapos nilang mapakinggan nito, they will become a new man, a new woman, because of Thy Word. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, be seated please. Ang ating pag-aralan, ito ang title, Repentance because of grace is better than repentance because of law. Ang pagsisisi ng dahil sa grasya ng Diyos ay mas maganda kaysa yung pagsisisi dahil sa utos ng Diyos. What is repentance? Luke chapter 5 verse 32 says, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ano yung repentance? Repentance in Greek, it means metanoia. Sabihin nga, metanoia, begin. Okay, at least mayroon kayong alam na isang Greek. Ano na yan? Metanoia. Metanoia is a Greek word which means reversal of thinking. Wow, reversal of thinking. Paano yan? Gusto mong magnakaw, pero i-reverse mo yung thinking mo. Hindi ka na magnanakaw. That is repentance. Amen? Ang nasa isip mo, ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. I-reverse mo yung utak mo, hindi pala ako maliligtas sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya lang sa Panginoong Hesus. Repentance. Amen? Repentance, metanoia, means reversal of thinking. Number 2, what is goodness in Romans chapter 2 verse 4? Romans 2 verse 4, basahin natin, begin. Or despiseth thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Goodness, the word goodness here in Greek it means Christos. Sabi nga, Christos, begin. Oh, mayroon kayong pangalawang Greek na nalaman ngayon, ano? Christos. Ano ang ibig sabihin ng Christos na yan? Christos is a Greek word which means goodness, easy, better, kind, gracious. Kaya nga dito sa 1 Peter chapter 2 and the verses 3, nakalagay diyan, if so be ye have tasted that the Lord is gracious, Christos. So, yung goodness sa Romans chapter 2 and the verses 4 at saka yung gracious dito sa 1 Peter chapter 2 verse 3, pareho ang Greek word. Ang Greek word niyan ay Christos, which means goodness, easy, better, kind, gracious. Bumalik tayo doon sa title, Repentance because of grace is better than repentance because of law. Number 3. Ito, number 3. What is grace? John chapter 1 verse 17. Basa, begin. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ano yung grace dyan? Ang pangatlo na Greek word na inyong malalaman ngayon ay ang Greek word na charis. Sabihin nyo nga, charis. Okay. Ang ibig sabihin ng charis or translated grace in the Bible, it means unmerited favor. Sabi nga? Okay, charis, unmerited favor. Grace yan ang ibig sabihin. Now, what is law? Okay. Law. John chapter 1 verse 17. Basahin natin. Ready? Begin. For the law was given by Moses,
but grace and truth came by Jesus Christ. Kanina, nakita natin yung grace with its charis. Ngayon, tignan natin ang law. Ang law, in the Greek word, it means nomos. Sabihin, nomos. Okay. Nomos means law, command, mandate, regulation. Okay, command, mandate, regulation, law, nomos. Ngayon, number 5. What is repentance because of grace? So, alam na natin yung repentance. What is repentance? It means reversal of thinking. Okay. Ano yung grace? Unmerited favor. So, if repentance is reversal of thinking and grace is unmerited favor, what is repentance because of grace? Repentance because of grace, it is the reversal of thinking because of unmerited favor. Amen? Amen? I-reverse mo yung pag-iisip mo dahil sa pabor na natanggap mo na hindi mo karapat-dapat na matanggap yan. Okay. As the prodigal son. Nakagaya ng prodigal son sa Luke chapter 15, 11 to 19. Alam mo, yung prodigal son, kung napakinggan nyo na yung prodigal son na ito, ay ito yung isang anak ng isang ama, dalawa ang anak ng kanyang ama, pero yung kanyang bunsong anak, ang tawag natin dyan ay prodigal. Bakit? Ito ang istorya. Basahin natin. Okay, 15, 11 to 19. Basahin natin. Verse 11, begin. And he said, a certain man hath 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Itong anak na ito, na Suael, prodigal, who wasted his money with riotous living, ay nagsisi. He repented. Amen? Amen? He changed his mind. There is what we call a repentance. There is what we call a reversal of thinking. Why is it that there is a reversal of thinking? Ang thinking niya noon ay laki sa layaw, J-Prox. Basta happy-happy lang. Pinabayaan ng kanyang ama, pinabayaan ng kanyang kapatid, pinabanayaan ng kanyang bahay, nandun, sa isang lugar na laki sa layaw, J-Prox. Pero, nagsisi, hindi. Nagsisi. Is there a reversal of his thinking? Yes. Sabi niya sa English, I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Wow! Nagbalik loob sa kanyang ama. Sa Tagalog, sabi, basahin natin, begin. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Biglang nagbago. Amen? Bakit nagbago? Is it because of the law of his father or the grace of his father?
Mayroon ba siyang naalalang mga utos ng kanyang ama na dapat niyang sabi niya, bumalik ka! Mayroon ba ganon? Wala. Ang naalala niya ay yung goodness ng kanyang ama. Yung grasya ng kanyang ama. Yung kapatawaran ng kanyang ama. Yung kindness ng kanyang ama. At nung naalala niya yung kabutihan ng kanyang ama, nagbalik loob siya. That is what we call repentance because of grace. Amen? The reversal of thinking because of unmerited favor. Pagsisisi dahil sa kagandahang loob na natanggap mo. Amen? Pangalawa, as Peter, kagaya ni Peter, repentance because of grace. Kagaya ni Peter, si Pedro nagsisi dahil sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa utos ng Diyos. Luke chapter 5 verse 3. Basahin natin. Begin. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Sino yung he? He is the Lord Jesus Christ. Amen? The Lord Jesus Christ entered into one of the ships, which was Simon's. And in verse 4, now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Nets, plural. Verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Anong sabi sa Tagalog? Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Verse 7, kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka at halos lumubog. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang... Okay. Yan. So, si Pedro, sabihin ko sa inyo, at saka yung kanyang mga kasama, pumunta sila sa dagat upang manghuli ng isda. The whole night that they spent there at kumukuha sila ng isda, sila ay they are trained fishermen. Pero for the whole night, wala silang nakuha ni isa. Ni maliit na isda, wala. Ni isa, ni dalawa, wala. Kaya nung umaga na, umuwi na sila. At nung nandun na sila sa shore, dumating ang Panginoon. Pagdating ng Panginoon, dumating din maraming tao. Bakit? Gusto nilang makinig sa mensahe ng ating Panginoong Hesus. Siyempre, ang Panginoong Hesus, paano siya makapag-preach kung ang daming tao sa paligid? Kaya, ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa isang bangka. At ang napili niyang bangka ay bangka ni Peter. Sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, itulak mo nga ng konti itong bangka mo doon sa medyo malayo. Bakit? Siyempre, upang yung mga tao, hindi siya dumugi ng mga tao. Kaya tinulak ni Peter. Pagtulak, nag-preach ang Panginoong Hesus. Pagkatapos nag-preach ang Panginoong Hesus, and then, sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, yung mga nets mo na yan, pumunta kayo doon sa medyo malalim, ibaba mo, at makakakuha ka ng maraming isda. Anong sabi ni Peter? Panginoon, nasubukan na namin yan. For the whole night,
Paulit-ulit, ganun ang ginawa namin. Ibaba yung net, kunin, tignan namin kung may nakuha, wala. Ibaba uli, kunin, tignan kung may nakuha, wala. Ibaba naman, kunin, tignan kung may nakuha, wala. Ngayon, maliwanag na. Paano? Yung mga isda, nagtatago na. Kung maliwanag na, nagtatago na yung mga isda. Ngayon, kung ibaba namin at kunin, makakakuha ba kami ng isda? Pero dahil sinabi mo, Panginoon, susunod ako. Pumunta sa medyo malalim, ibinaba yung isang net lang ang ibinaba. Samantalang sabi ng Panginoon Jesus, let down the nets. Pero isa lang. Pero maski isa lang ang binaba ni Peter, wow, yung mga isda ay nandun na, naghihintay ng lambat ni Peter. At noong pagkuha ng net, ang daming isda. Amen? Ang daming isda. At nung hinihila nila, halos mapunit na yung kanilang lambat. At sabi ni Peter, alika kayo dito, tulungan nyo kami. Tinulungan nila. At and they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Lumaya ka sa akin, Panginoon, kasi ako isang makasalanan. Isa akong makasalanan. I will tell you, Peter repented. Nagsisi si Pedro bilang isang makasalanan. Amen? Na-realize niya na siya isang makasalanan. Mayroon bang nagsabi sa kanya? Sinabi ba ng Panginoong Hesus, makasalanan ka? Pedro, dahil makasalanan ka, wala kang nakuha. Nakarma ka sa gabing ito. Sinabi ba ng Panginoon yon? Hindi. Anong sabi ng Panginoon? Kay Peter, itulak mo nga itong bangka mo ng medyo malayo ng konti at magtuturo ako. Nagturo ang Panginoon. Pagkatapos nagturo ang Panginoon, kunin mo yung nets mo, Peter, lumayo ka. Doon sa medyo malalim, ibaba mo at makakakuha ka ng maraming isda. Nakakuha ng maraming isda si Pedro. Is that grace? Yes. It is an unmerited favor. Hindi ma-deserve ni Peter yon. Bakit? Peter is a seasoned fisherman. Talagang eksperyensyadong mangingisda si Pedro. Pero alam niya na pagbaba niya ng kanyang net, based on his knowledge and experience, wala siyang makukuha. Pero nung ibinaba niya at kinuha niya, ang daming isda. It is grace. And because he received grace, he repented. Amen? Dahil nakatanggap siya ng grasya ng Diyos, dahil nakatanggap siya ng pagpapala ng Diyos, dahil nakatanggap siya ng pagmamahal ng Diyos, Peter repented. Repentance because of grace. Amen? It is not a repentance because of law. It is a repentance because of grace. Kagaya ni Zacchaeus din. Ito si Zacchaeus. Istoryahan ko sa inyo. Sa Zacchaeus, sa Luke chapter 19, verses 1 to 9. Okay. Basa, begin. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before, and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when he saw it, they were all murmured
saying that he was gone unto the guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restored him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he is also the son of Abraham. Si Zacchaeus nagsisi, hindi? Nagsisi. Ano ba si Zacchaeus? Zacchaeus is a BIR examiner. Yan. Baka hindi lang BIR examiner. Zacchaeus is a district officer of a BIR, Bureau of Internal Revenue. At siyempre, nakakatukso. Maraming tukso dyan. At itong si Zacchaeus, ang reputasyon niya sa mga tao, hindi maganda. Yan, si Zacchaeus. Nasa BIR yan. Ano yung BIR? Bigay ikaw regalo. Mahilig sa BIR. Bigay ikaw regalo. Bigay ikaw regalo. Kung nagtatrabaho ka, halimbawa sa BIR at ang prinsipyo mo ay ganon, bigay ikaw regalo. Tama hindi? Tama hindi? Hindi. Maganda o masama? Masama. Amen? Pero, nagsisi si Zacchaeus, hindi? Nagsisi. Sabi niya, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Kalahati ng aking mga ari-arian, bibigay ko sa mga mahirap. And if I have taken anything from any man by false accusation, kung mayroon akong dinaya na isang tao, ng sinong tao dyan, I restore him fourfold. Ibabalik ko sa kanya ng 4 na beses. Amen? No, adda kinusit ko nga 1,000, isoblik 4,000. No walay kinusit. No walay kinupit ko, ya 1,000, ipawil ko 4,000. There is a reversal of thinking. Why? Because ang thinking niya noon ay give me. Na? Akin. Amin. Amon. Mo iti amon? Swapang. Pero ngayon, there is a reversal of thinking. There is repentance. Half of my goods I will give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I will restore unto him 4 times. Wow. Kasama niyang Panginoon. Bakit? Ang Panginoong Hesus. Sinabi ba ng Panginoong Hesus, is there a command from the Lord Jesus Christ? Sabi niya, Zacchaeus, ikaw ay masamang tao. Ibalik mo yung mga kinupit mo. Mayroon ba? Wala. Zacchaeus, yung mga kayamanan mo, alam mo naman, alam ko rin, nanggaling sa iba yan. Nanggaling sa regalo ng iba yan na hindi dapat. Ibalik mo sa kanila 4 times. Mayroon ba? Wala. Pinagchichismisan pa nga sila eh. Sabi ng mga tao, verse 7, and when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Itong Jesus na ito, sabi niya, siya'y banal. Bakit? Kasama niya si Zacchaeus. Si Zacchaeus, hindi siya banal. Makasalanan. At wala naman siyang command sa kanya na kanyang dapat gawin na ibalik sa kanya, sa mga tao yung kanyang mga kinupit.
Anong ipinakita ng Diyos? Anong ipinakita ng Panginoon sa kanya? Ipinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang grasya. Ipinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang kagandahang loob. Ipinakita ng Panginoong Hesus His kindness, His grace, the unmerited favor. Amen? At noong nakita yon ng isang makasalanan, na bagamat siya ay makasalanan, mahal pala siya ng Diyos. Na bagamat siya ay makasalanan, siya pala ay mahal na mahal pa rin ng Diyos. Si Zacchaeus nagsisi. Hindi dahil sa law, but because of grace. Zacchaeus repented, not because of the law, not because of a command, but because of the grace, because of goodness, because of kindness of God, na kanyang nakita at naramdaman. Amen? I will tell you, mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, and Jesus said unto him, this day salvation is come to this house. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. That is a sign of repentance. Repentance not because of the law. Repentance not because of a command. But repentance because of the grace of God. Repentance because of the goodness of God. Repentance because of the kindness of God. Sino pa? The woman caught in adultery. Sino na yung tatlo? Peter. Yung isa? The prodigal son. Pangatlo? Zacchaeus. Pangapat? The woman caught in adultery. In John chapter 8 verses 4 to 11. Basahin natin. Begin. They say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Bira, no? Itong babaeng ito, talagang natagpuan namin. Mayroong asawa itong babaeng ito, pero nakikipagtalik sa isang lalaki. Huling-huli namin sa aktual. In the very act. Kaya hindi siya makapagkaila. Hindi niya sabing hindi. Kasi nakita namin in the very act. Amen? Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? According to the law of Moses that is found in the Bible, this woman should be stoned. Dapat batuin ito hanggang mamatay. Salat itong babaeng ito. This said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Amen? Itong babaeng ito ay huling-huli na nakikipagtalik sa isang lalaki. Samantalang itong babaeng ito ay may asawa. Adultery ang tawag dyan. Ngayon, according to the law of Moses, sabi nila, dapat batuin ito. Batuin ito dapat hanggang mamatay. Pero ikaw, Jesus, ano naman ang sabi mo?
batuin man na ba namin? Nanggigigil na yung mga tao na kung yung bato, halimbawa, ito yung bato, talagang nakaredy na silang batuin siya. Baka hindi lang tigi isang bato ang nasa kanila, baka tagdadalawa pa na bato ang nasa kanilang kamay. Why? Because according to law, she should be stoned. Pero ang Panginoong Hesus, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Nandun siya, nagsusulat siya doon sa floor. At itong pinagsusulatan pa niya pala, according to Bible scholars, ay hindi ground. Ito ay bato, ito ay bricks. Matigas. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ng Panginoon, kayo, nagmamalaki kayo na alam nyo ang law. Hindi nyo ba alam na ako yung gumawa ng law na yan? The law of Moses was written in a stone. Amen? Sinong makapagsulat sa stone? It is God. Tayo makapagsulat tayo sa papel. Pero ang Panginoong Hesus, ang Diyos, nung ginawa niya yung Ten Commandments, He wrote it on a stone. Ngayon, nagmamalaki kayo. Akong gumawa niyang lalo na yung sinasabi nyo. Tignan nyo, magsulat ako dito sa flooring ng temple. Nagsulat siya. Amen? Hindi yung soil. And then, makulit sila. Panginoon, batuin na ba namin? And then, parang wala siyang narinig. Nagsusulat. Uli. Sabi niya, kung sino yung walang kasalanan sa inyo, siya ang dapat na unang bumato sa babaeng yan. And then bumalik, nagsulat for the second time. Bakit? The Ten Commandments, the law of Moses, was given by God through Moses 2 times. Because the first copy, hindi Xerox copy, stone copy, the first copy of the Ten Commandments, Moses broke. Hindi pinunit. Talagang ibinato ni Moses yung tablet. Hindi yung tablet na kon ngayon yung binibenta na parang computer Hindi yung tablet. Yung stone tablet na kung saan isinulat ng Diyos yung Ten Commandments, ibinato ni Moses doon sa mga Israelites. Why? Because the Israelites, nung nawala lang si Moses ng ilang araw, nakalimutan na nila ang Diyos. Ang Diyos na nila ay yung ginawa ni Aaron na baka. Yan. So, the first set of the commandments of God, the Ten Commandments written by God on a stone, Moses broke. Kaya, Moses broke all the Ten Commandments. He is the first person who broke the Ten Commandments. Amen? Kaya nga isinulat muli ng Diyos yung Ten Commandments. Ang Panginoong Hesus andyan. He is writing on the stone twice also. Sabi niya, kung sino yung walang makasalanan sa inyo, siyang unang bumato. And then sabi na sino bang walang kasalanan dito? Sino bang walang kasalanan? Naisip ng pinakamatanda, akong pinakamaraming kasalanan dito Akong pinakamatanda, akong pinakamaraming kasalanan. Excuse me. Umalis na siya. Binitawan yung kanyang bato at umalis. And then, yung pangalawa sa pinakamatanda, marami na akong kasalanan Excuse me. Pangatlo sa pinakamatanda, marami na akong kasalanan. Third honor ako dyan Excuse me. Magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, mayroon silang kasalanan. Kaya magmula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, umalis sila. Iniwan yung kanilang mga bato. Amen? At sabi ng Panginoon, nagtanong. So kaya sabi dito sa verse 9,
And they which heard it, being convicted of by their sins, by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Sinong naiwan doon? Yung babae at saka ang Panginoong Hesus. Ang babae nakatayo, ang Panginoong Hesus nakaupo, nagsusulat. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa'yo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Amen? That is repentance because of grace. Ang babaeng ito ay nagsisi. There is a change of her mind. There is a reversal of his thinking. Ang kanyang thinking ay makilalaki. Pero nagmula dito ay ayaw niya na. Bakit ayaw niya na? Is it because Jesus had condemned that person? Sabi niya, ganun ka pala. Dapat sana batuin ka. Mabuti na lang niligtas kita. Nandito yung mga bato nila. Gusto mo, akong babato sa'yo? Ganun ba ang sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi. Kinalimutan ng Panginoong Hesus yung bato. Kinalimutan ng Panginoong Hesus yung law. Ano ibinigay sa kanya? Grasya. Amen? Kung, if according to the law of Moses, you must be stoned. According to my grace, I will not stone you. Amen? Kung ang law ang batayan, kung ang utos ng Diyos ang batayan, dapat sana ikaw ay patayin. Pero ikaw, hindi kita papatayin. Dapat sana ikaw parusahan, pero ikaw, hindi kita parurusahan. Umalis ka na at huwag ka na magkasala. Amen? Amen? Ang sabi ng mga tao ngayon, huwag kang magkasala upang hindi kita parusahan. Amen? Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita parurusahan, kaya hindi ka dapat magkasala. Amen? Neither will I condemn thee. Go and sin no more. Repentance because of grace is better. Sino yung mga apat na example natin? Who repented because of grace? Number one is? Sino? Prodigal son o si Peter? Na? Si Peter muna. Pangalawa? Prodigal son. Pangatlo? Zacchaeus. Pang-apat? The woman caught in adultery. Marami pa ang mga example sa Bible who really repented because of the grace of God. Pero tignan natin ang example naman ng repentance because of law. Amen? Mayroon din ba? Mayroon. Okay. What is repentance because of law? Ito yon. Ito ay ang pagsisisi ng dahil sa command ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magsisi ka! Nagsisi. Ano? Pumunta ka sa ganitong lugar. Hindi pumunta. Pinarusahan ng Diyos. Dahil pinarusahan ng Diyos, pumunta. Yan. Sino ito? Si Jonah. Basahin natin. Begin. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord,
and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. So, tignan natin, ang sabi ng Diyos kay Jonah, arise, go unto Nineveh. Pero saan siya pumunta? But Jonah rose up to flee into Tarshish. Nineveh and Tarshish are two places opposite each other. Sabi ng Diyos, pumunta ka sa Nineveh. Ayaw ko dyan, Panginoon. Ang gusto ko, pupunta ako sa Tarshish. Yan. At sumakay siya ng barko, papuntang Tarshish. And they said, everyone to his fellow, come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. So, in other words, natin, ituloy natin yung basahin, habang nasa barko siya, ang Diyos ay nagpadala ng malaking bagyo. At itong bagyong ito ay talagang lulubog na sana yung kanilang barko. Pero itong si Jonah, nandun pa rin, natutulog. At sabi niya, bahala kayo dyan. Basta ako, nagre-rebuild ako sa Diyos. Ayaw kong pumunta sa Nineveh. Pupunta ako sa Tarshish, bahala kayo dyan. And then nakita rin nila na ang dahilan pala ng bagyong yan ay si Jonah. Sabi ni Jonah, ako ang dahilan yan. Sabi niya, itapon niya ako sa dagat at tignan nyo, ay hihinto ng bagyo. Kaya pinagtulong-tulungan nila si Jonah na itinapon si Jonah sa dagat. At tapos sa dagat, mayroon nang naghihintay doon na malaking isda. At nilunok itong si Jonah. At ito ang nangyari. Okay. Verse 1, begin. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. For thou hadst cast me into the deep, in the midst of the seas, and the floods compassed me about. All my billows and my waves, and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. Subliak apo, sabi niya. The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. When my soul fainteth within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Tagalog, ito, basahin natin, begin. Ngunit, magpapasalamat ako sa iyo sa aking mga awit. Ako'y maghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo, Yahweh, tanging tagapagligtas. Biro mo, anong sabi ni Jonah nandun sa tiyan ng isda? Panginoon, O Diyos, mahirap ang buhay dito. Tutuparin ko na yung pangako ko sa iyo. Pupunta na ako doon sa Nineveh, hindi na sa Tarshish. Amen? And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry ground. Doon narinig ng Diyos yung panalangin ni Jonah. Ininstrakan ng Diyos yung isda. O isda, sige, ilabas mo na si Jonah. At inilabas si Jonah. Sabi ng ng malaking isda, si Jonah ay lumabas. Nandun na
he is already in the dry land. And Jonah began to enter into the city, a day's journey. Naglakad si Jonah, isang araw na naglakad. At pagkapasok doon sa Nineveh, and cried and said, "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." Ang mensahe niya, yan lang. Napakaliit na mensahe. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. 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 Magbilang kayo ng 40 araw. Pagkatapos ng 40 araw, itong Nineveh ito, lulubog na, nakagaya ng Sodom and Gomorrah. Sige. Yun lang, inulit-ulit lang ni Jonah ang kanyang mensahe. Paulit-ulit. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put a sackcloth from the greatest of them even to the least of them. Itong mga tao sa Nineveh, nagrepent din sila. They changed their mind. There is a reversal of their thinking. Why? Is it because of the grace of God? No, because of the law, because of the judgment of God. Kagaya sila ni Jonah. Jonah chapter 4 verse 1, begin. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Noong nagsisi yung mga tao sa Nineveh, instead na masaya si Jonah, hindi, malungkot. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Hindi lang siya malungkot, galit pa siya. Bakit galit siya? Basa, begin. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I know that thou art a gracious God, and merciful, is slow to anger, and great of great kindness, and repentest thee of the evil. Ito na yung sinasabi ko sa iyo, Panginoon, kaya nga ayaw kong pumunta dito Bakit? Gusto ko sila kasi maparusahan Alam ko kasi na kung pumunta ako dito, sasabihin ko sa iyo, sasabihin ko sa kanila yung pinapasabi mo sa akin, ay magsisisi sila At kung magsisi sila, patatawarin mo sila. Wow. Okay. Therefore now, okay, verse 2, begin. Verse 3, begin. Therefore now, Lord, take, I beseech thee, my life from me. For it is better for me to die than to live. Ganito yung mga tao na nagsisisi. Nagsisisi sila dahil sa law. Hindi sila nagsisisi dahil sa grace. Nagsisisi sila hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, kundi nagsisisi sila dahil sa galit ng Diyos. Because of the law. Kaya nga, repentance because of grace is better than repentance because of the law. Ang pagsisisi dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay mas maganda kaysa pagsisisi dahil sa galit ng Diyos. Amen? Conclusion. Romans 2 verse 4. Or despiseth thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? For this is as the waters of Noah unto me. For as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. Tagalog, begin. Nang panahon ni Noe, ako'y sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gugunawin sa tubig. Gayon din, sa ngayon, iiwasan ko nang sa'yo'y magalit at hindi na kita parurusahan muli. Hindi masyadong tama? Hindi iiwasan.
Na? Sa English kasi, for this is as the waters of Noah unto me. For as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor forsake thee. Kung gaano ko isinumpa nung panahon ni Noe na hindi ko napaparusahan ang mundo, mundong ito sa pamamagitan ng tubig, isinusumpa ko rin ngayon na hindi na ako magagalit sa iyo at hindi na kita parurusahan. Amen? Yun ang sabi ng Diyos. Ganon kabuti ang Diyos. Bakit ganon na lamang kabuti ang Diyos? Kasi in Isaiah 53 verse 3, begin, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, afflicted. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, ang parusa na dinanas ng ating Panginoong Hesus ay yung dapat na parusa natin. Tayo'y naparusahan na. Ako'y naparusahan na sa aking mga kasalanan. Sa inyong mga kasalanan, pinarusahan na kayo ng Diyos. In the body of the Lord Jesus Christ, sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya sa Isaiah chapter 64 verses 9, hindi na kita parurusahan, hindi na kita pagagalitan. Isinusumpa ko kung gaano ako nanumpa nung panahon ni Noe na hindi ko na parurusahan ng mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Nanonumpa rin ako ngayon na hindi na kita parurusahan, hindi na kita pagagalitan, sabi ng Diyos. Bakit? Yung parusa mo, yung parusa ko ay kinuha na ng ating Panginoong Hesus. Ipinarusa na ng Diyos sa ating Panginoong Hesus. That is the goodness of God for you, for me. Hindi na tayo parurusahan ng Diyos. Amen? In Luke chapter 15 and the verse 7, basa begin. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisi. Sa 100 na tao, yung 99 sabi niya, ako wala akong kasalanan, hindi ako makasalanan. Kunti lang kasalanan ko, ako yung matuwid. Pero yung isang tao na nagsisisi dahil sa kanyang kasalanan, he changed his mind. There is a reversal of his thinking. Mas mahal yun ng Diyos. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Tumalikod sa kanyang kasalanan. Bakit tumalikod sa kanyang kasalanan? It is not because of the law of God, but because of the grace of God. Amen? Kaibigan, nagsisi na ba kayo sa inyong mga kasalanan? Nagsisi ba kayo dahil sa galit ng Diyos o sa kabutihang loob ng Diyos? Kung nagsisi kayo dahil sa galit ng Diyos, mas maganda yung magsisi kayo dahil sa kabutihang loob ng Diyos. Amen? Repentance because of grace is much better than repentance because of law. Amen? Pumunta kayo dito sa church ngayon. Is it because of grace or because of law? Baka pumunta kayo dito sa church ngayon dahil kung hindi ako pupunta, magagalit sa akin ang Diyos. Kung ganon, pumunta kayo dito because of
law. Kung pumunta kayo dito dahil pupunta ako sa church, bakit? Napakabait ng Diyos sa akin, napakabuti ng Diyos sa akin. Yun ang tama. Amen? Magbibigay kayo ng tithes and offerings nyo. Bakit? Sinabi kasi ng Diyos bring ye all the tithes into this house, that there be meat in mine house. Give and shall be given unto you. Sinabi kasi ng Diyos kaya magbibigay ako. Kung hindi sana sinabi, hindi sana ako magbibigay. Ganun ba ang pagbibigay ninyo? That is repentance because of law. Repentance because of grace is, I will give. Why? Because God is good to me. Amen? Marami akong natanggap itong linggong ito na nanggaling sa Diyos. I don't deserve them, but God gave them to me. I will go to church. I will give my tithes and my offerings. Amen? Nagsusulin kayo? Pupunta kayo sa ibang mga tao, nagtuturo kayo ng salita ng Diyos? Dahil sinabi ng Diyos o dahil sa kagandaang loob ng Diyos? Sinabi kasi ng Diyos sa Great Commission. Anong Great Commission? Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sinabi kasi ng Diyos yung Great Commission, consummation. Instead na natutulog sana ako sa bahay namin, ito kasing Great Commission, consummation. Sige na nga, pupunta na nga ako. Tuturo. Pipilitan. Repentance because of law. Pero, kung pupunta ka because of God's goodness, kung pupunta ka because of God's grace, kung pupunta ka because of God's kindness, pupunta ako, magtuturo ako. Bakit? Napakabait ng Diyos sa akin upang makatanggap din ng ibang mga tao yung kabaitan ng Diyos na aking tinanggap sa aking puso. I will tell you, that is repentance because of grace. Which is much better than repentance because of the law. Amen? Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nanumpa na ang Diyos, sabi niya, hindi na kita pagagalitan, hindi na kita parurusahan. Bakit? Yung galit ko sa iyo, yung parusa ko sa iyo, iginalit ko na, ipinarusa ko ng lahat sa aking anak na si Jesus. Sabi ng Diyos, hindi na kita parurusahan. Maniwala ka sa Kanya, siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Tanggapin mo sa siyang puso. Paano mo tanggapin? A, B, C, D. A, accept that you're a sinner and repent. Tanggapin mo na ikaw ay makasalanan, magsisi ka. Paano magsisi? Magsisi ka na yung mabubuting gawa ay hindi ka niya madala sa langit. Kundi ang Panginoon Diyos lamang. Yun ang tamang pagsisi. Believe that Jesus Christ paid the penalty of your sin. Maniwala ka ng Panginoon Diyos, siyang nagbayad ng iyong kasalanan kasi hindi mo mababayaran. Tanggalin mo sa isip mo na mababayaran mo ang kasalanan mo sa pamamagitan ng inyong mabuting gawa. Call on the name of the Lord and receive Him into your heart. Tanggapin mo ang Panginoong Diyos sa puso mo. Tumawag ka sa Kanya. Huwag kang dumipindi sa religion mo, sa grupo mo, sa morality mo, sa pera mo, sa mga ibinibigay mo. Hindi, ang Panginoong Diyos lang. Depend only on Christ for your salvation. Dumipindi ka lang sa Panginoong Diyos sa kaligtasan mo. Wala nang iba. Siya lang. There is no other name given under heaven whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan na ibinigay dito sa mundong ito na maliligtas ang isang tao. Kaibigan, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong makapunta sa langit, mahal ka ng Diyos. Magsisikat. Change your mind. Reverse your thinking. Reverse your thinking not because of the law but because of grace. Kung iniisip mo pa noon na ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng inyong gawa, i-reverse mo yan. Hindi pala ako maliligtas sa pamamagitan ng aking gawa. That is repentance. Mahal pala ako ng Diyos. At sa kanyang pagmamahal, nanumpa siya sa Isaiah na hindi niya ako pagagalitan, hindi niya na ako parurusahan kasi yung aking parusa at galit ay ipinarusa na at iginalit niya na sa Panginoong Hesus. Napakabuti ng Panginoong Hesus. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus. Would you like to receive Jesus Christ right now? If you want to receive Jesus Christ right now,
I can be of help. Matutulungan kita, kaibigan. I want you to pray with your mouth and with your heart. You follow after me heartily. With your mouth and with your heart, you express this prayer. The prayer of acceptance and believing the Lord Jesus Christ. The prayer of repentance and acceptance of the Lord Jesus Christ. Ito, kaibigan, ang panalangin dapat mong sundan. Sumunod ka sa akin sa pamamagitan ng panalangin ito ng taos-puso. Sa pamamagitan ng iyong bibig at sa pamamagitan ng iyong puso. Ito ang panalangin, kaibigan. Panginoong Hesus, ako po isang makasalanan at nagsisisi po ako. Ang alam ko noon, ako'y maliligtas sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi pala. I will reverse my thinking na ang Panginoong Hesus pala ang tanging tagapagligtas ko. Naniniwala ako, Panginoong Hesus, na kayo ang nagbayad ng lahat ng aking mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso at buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka, Panginoong Hesus, sa aking puso at buhay. Ibigay mo sa akin ang bayad ng lahat ng aking mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan, upang kung ako'y mamatay man, hindi ako pupunta sa impyerno, kundi pupunta ako sa langit. Sa inyo lang ako, Panginoong Hesus, dumidepende. Wala nang iba. For there is no other name given under heaven whereby I will be saved. Salamat, Ama, sa napakalaking pag-ibig mo sa akin. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagbayad mo ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin ngayon. Amen. Amen. If you receive Jesus Christ, your personal Savior and Lord, Christ came into your heart, He made you a son of God. Now, you grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. God bless you. Let's give it.